Sa ating linya ng komunikasyon, si Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, Yusek Eduardo De Vega. Yusek, Ed, good morning. Si Ray Sampang po ulit ito. Good morning, Ray. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much for picking up our call, Yusek. Sek, makikibalita kami, update tungkol dito sa nangyayari sa pagitan ng Hamas at ng Israel, lalo na dito sa ating mga kababayang OFWs sa Israel. Dito, no? Meron na raw pong nawawala, meron daw pong unaccounted for, Yusek. Meron pang mga unaccounted for, no? The numbers are not exact according to embassy. Minsan 6 or 7. Wala pa isang dosena, pero tulad ng sinabi ninyo, maaaring madagdagan to. Sana hindi. Kasi yung ating DFA at yung migrant workers, Department of Migrant Workers, na sila may labor attaché doon, di ba? May nare-receive na bagong reports from employers, dito ganyan. So, bine-verify pa. Wala pa kami ma-verify ayon kay Consul Mandap at kay Ambassador Lailo doon tungkol sa isang casualty. So, ang positive news lang is bumabalik ng konting normalcy yung Israel kasi hindi na nagkakaroon ng putukan or nilulusob ng Hamas or what. Pero ganun pa man, ang advice ng embassy, wag muna mag-travel to Israel at this time. Hindi sarado yung airport pero wag mag-travel. For usually mga Pilipino wiyahe doon para sa pilgrimages, no, na hindi naman nasa Gaza. Malayo yung mga Nazareth, yung Jerusalem. Hindi yun kasama ng kung saan nagkagulo, no? Ganun pa man, wag muna mag-travel. Now, itong mga Pilipino, nagipag-ugnayan tayo sa Israeli Defense Force para tingnan kung paano sila matutulungan, no? Pero so hindi pa confirm yung mga naunang balita rito na nailatala sa social media maging sa mainstream media na may 6 na nawawala. Hindi confirm yun. Confirm yan. Totoo po. May 6 na unaccounted for. Okay, 6. Pero maaari pa itong tumaas. Yun po. Maaari pang tumaas. At saka meron ding balita na at least 1 casualty. Pero hindi pa natin makumpirmahan, no? Yung so maaring tumaas. Tulad na sinabi kanina. Pero yung isa Yusek Ed na nasabi na Pilipina nandito, yung asawa niya nakita sa isang video, parang sa isang video social media platform, na hawak ng mga Hamas na pinapangambahang baka na ipasok o na hostage nila sa Gaza. Na-confirm na ba ito ng mga Israeli Defense Forces maging ng Philippine Embassy sa Israel? Hindi pa confirm pero kasama siya sa listahan, no? Kasama siya sa listahan ng missing. So, hindi pa na-confirm kasi po hindi rin nagsasabi siyempre yung Hamas kung sino yung mga hostages nila. So, ang inaasahan na lang natin is dahil hindi sila mga Israeli, baka pakawalan din yan kung talagang hinawak sila ng Hamas. Kasi ang tinatarget nila Israeli. Nagkataon na nandun sila. Either nasa kibbutz kasi yung may communal farms dun sa south or kukuntinong lang mga workers natin dun sa southern Israel pero meron din. Kaya nadamay lang. Mabuti naman, papasalamat tayo sa Diyos at sa mga Israeli forces na meron din na rescue, no? Na lagpas 20, no? So, yung MCCC in constant touch with our embassy. Alright, meron ding mga reports sa Yusek Ed na meron tayong mga OFWs, mga Pilipinos, dyan sa I think humihingi na ng tulong sa Philippine Embassy naman natin dyan sa Oman, Jordan para ma-repatriate. Ano po ba ang role ng embassy sa Jordan natin? Okay. Ang ating embassy, Amman ang kapital ng Jordan. Amman, opo. Sila yung may hawak na control at sila yung may jurisdiction sa Palestine. Hindi po wala tayong embassy sa Palestine, no? Siyempre, yung ambassador sa Israel, hindi yan ang ambassador sa Palestine dahil hindi alam mo na, no? Ibang panig yan. So yung ating ambassador sa Amman, sa Jordan, siya yung may hawak ng mga ating relations with Palestine. Yung Palestine, dalawa yan. Yung Gaza, na nasa kalagitnaan sila ng Egypt at Israel, at saka sa kanan, sa eastern side, yung West Bank, tawag, nandun yung mga Ramallah, ganyan yung mga ibang cities doon, nandun tabi ng Amman. Ang ating embassy therefore is responsible sa Amman, no, for the Filipinos sa Gaza. Gaza, kung saan nanggaling Hamas. May mga at least may at least 38 Filipino nationals na gusto magpauwi. So gumagawa tayong paraan, naghanap ng paraan kasi may blockade ngayon sa Gaza. May blockade. Yung Israel ang nag-impose ng blockade.
At saka hindi bagong blockade to. Noon pa to. For many years na ito. Mhm. Many years na itong blockade. Kaya nga palagi may gulo kasi hindi pa completely independent ang State of Palestine. Mhm, May mhm. State of Palestine pero may blockade, hindi pa kompleto yung soberanya nila. Hmm. Kaya nga may Hamas. Kaya nga may mga Hamas na ayaw nila sa State of Israel. Kaya may blockade. Hmm. At saka the only way to get out there is through normally may entrance to Israel pero may isa pa yung through Egypt. So susubukan natin through Egypt. Pero hindi rin basta-basta makakapasok yung mga tao from Gaza to Egypt kasi kinokontrol din ng Egyptians yung border kasi ayaw nila nang pumasok mga terorista o mga TNT, ganyan. So kaya Okay. So, we're sa doing what we can po at saka magkikipagpulong kami with DMW later today, this morning. Okay. Yusek Ed, so ilan na po yung nagpahayag na mga Pilipino na gusto nila ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas? Paket ng paket, pero sa Gaza, sa Israel wala. Sa Gaza may 38 kasama 38. mga anak nila. Kasama na 38 yung mga anak. Okay. Yes, mga minors. Pero Alright. Filipino nationals din yan dahil anak ng Pilipina. Mga mistisa, kasi mga Pilipina doon mga kasal ng asawa ng Gaza. Yun. Mga Palestine. So mga Pilipina nangapangasawa ng mga Palestino, ganon. Hindi po sila OFW. Kasi nalala niyo marami Palestino na nag-aaral sa Pilipinas. Okay. So, alright. So pero ang magpoproseso ng mga papeles sila, yung embassy na natin sa Amman. Sa Amman. At saka tumutulong din yung embassy sa Egypt kasi siyempre sila yung may border. Kung paano tutulungan makalusot. We will update you po. Po, maraming salamat Yusek De Vega kasi maraming salamat po kasi medyo na-alarma rin kami dahil sabi nga doon sa ibang mga international channels sabi nga po kasi kapag hindi tumigil ang Israel sa kanilang military operations lalo na sa pambobomba, pag-atake, aerial attacks dito sa Gaza, magsisimula na silang pumatay ng mga hostages. Naman po sana umabot sa ganon. Siguro medyo nagkaroon ng lull. Sabi nga na ni Yusek De Vega, medyo nagkaroon ng lull. Maski doon sa mga reporting mula sa mga international media, sinasabi, napansin nila nagkaroon ng konting lull doon sa activity, military activity mula sa Israel. Dahil na rin po siguro dito sa naging pahayag ng Hamas, kapag hindi tumigil at hindi nagbigay ng warning itong Israel sa pag-atake, sisimulan na raw po nilang kitlin ang buhay ng kanilang mga hostages. Dalangin natin na wala nga pong hostage na Pilipino doon at hindi sila madamay.